Hello, good morning mga ka-friendship. Ayan, magbe-breakfast tayo. Meron tayong hotdog and french fries. Ayan, lalagyan na natin ng mayonnaise and ketchup. Ayan. Kuha na kayo ng breakfast nyo dyan at sabayan nyo akong kumain. Ayan. So, time check tayo. Alas 8 pa lang ng umaga dito. May breakfast ako. Ayan. Maaga ako nagising. 5 o'clock. Kasi inasikaso ko yung mga alaga ko na papasok sa school. Ayan. Ito ang aking bread. Barata. Ang tawagin dito. Thank you Lord sa pagkain namin in Jesus name. Ganito lang mga friends pang pagkain dito sa umaga. Ayan. So, marami palang nagtatanong sa akin, bakit daw nagtsatsaga ako dito? Hindi naman daw ganun kalaki yung sahod ko. So, isa yun sa, napakagandang tanong. Kasi, kaya nagtsatsaga ako dito mga ka-friendship. Katulad nito. Kung sa iba, diba, kahit malaki yung sahod mo, hindi ka basta-basta makakakain na kung anong gusto mong kainin, diba? Hindi ka pwede magluto ng kung anong gusto mong kainin. Dito, maluwag ako. Maluwag yung mga amo ko. Kung ano yung gusto kong kainin, pwede kong kainin dito. Pwede ako magluto ng pagkain Pinas, walang problema. Yun po, ang nagustuhan ko dito sa aking mga amo. At saka, mag-apply ako sa iba. Tapos malaki nga yung sahod. Tapos ang mapipili ko naman is nung hindi ako itatratong tao, wala rin, diba? Hindi ka rin magiging masaya. Kaya kayo mga friendship, huwag niyo laging titingnan yung laki ng sahod. Kasi minsan, doon tayo naaabuso eh. Hanap natin yung malaking sahod, pero yung pagtrato sa atin, hindi tama. Diba? Tsaka yung mga amo ko dito, hindi sila mabunganga. Yung sabihin nila, bakit di mo to nilinis? Bakit hindi mo ito natapos? Walang ganun mga ka-friendship. Basta ang mahalaga sa kanila, masikaso ko yung mga bata. Yun. Okay yung mga bata. Kain tayo mga friendship. Yan, hotdog. Tsaka, hindi lahat ng mga Arabo masasama ang ugali. Minsan,
Nasa pakikisama mo rin yun. Kung gusto mong maging ka-close ang iyong mga amo, kung gusto mo silang makasundo, hulihin mo yung kanilang mga kiliti. Yung kung saan sila, kung saan yung kahinaan nila. Katulad na lang ng halimbawa, yung madam mo, meron siyang ginagawa, di ba? Pag nakita mo siyang may ginagawa, tulungan mo siya. Tanungin mo siya, pwede ba kita tulungan? Yung parang nagsisip-sip ka lang doon sa iyong mga kaibigan, di ba? Ganun yun. Di ba, nung nag-aaral ka pa lang, nagiging sip-sip tayo sa mga teacher para bigyan tayo ng magandang grade, di ba? Hindi natin maiwasan yun eh. Ganon din dito sa pagigisang kasambahay. Kung gusto mo silang makasundo, gawin mo yung best mo. Diba? Ipakita mo yung concern mo sa kanila. I'm sure magiging concerned din sila sa inyo. Magiging concerned din sila. Hindi sila, meron din silang puso. Hindi sila bato. Pag nakita nila na okay ka, the best. Nagugustuhan ka rin nila. Pero pag pinakita mo na wala kang pakialam sa kanila, huwag ka nang umasa. Huwag ka nang umasa na magiging concerned din sila sa inyo. Ganun. Pag pinakita mo una pa lang yung ugali mo na puro cellphone, wala. Yan ang pinaka number 1 nilang ayaw. Yung puro cellphone ka. Hindi mo na asikaso yung mga trabaho mo. Hindi mo natatapos. Wala. May kwento ko lang si madam dati. Hindi yan ganyan kabait. Siguro mga mag 1 month, gusto ko nang umalis. Gusto ko na umalis sa kanila. Kasi hindi ko makuha yung ugali niya dati. Dati pagdating niyan, kasi nga meron pa isang katulong na Indonesia. Parang nasusulsulan siya noon. Siyempre matagal na yung Indonesia, mag 2 years na sa kanya. Ano sinasabi niya? Kasi hindi daw ako gumigising ng maaga. Pero hindi siya makaalis sa kwarto na hindi ako kasama papunta sa kusina. Sinusumbong niya ako na ganito ganyan. Hindi ko nagagawa yung trabaho ko. Siyempre bago pa lang ako noon. Pero ako, kahit bago ako, hindi mo na ako kailangang utusan kasi alam ko na yung gagawin ko. Sanay ako sa gawaing bahay. Alam nyo, yan si madam dati, pagdadating yan galing trabaho, hindi ka man lang yan babatiin. Kaya sabi ko, hindi ako tatagal. Ayoko nang ganun. Hindi ako komportable. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko siya, yung madam ko. Sabi ko, pagkatapos ng Ramadan, siyempre 1 month, July ako dumating dito August magra-Ramadan. August magra-Ramadan May. Basta isang buwan, sabi ko gusto ko na umalis. Lilipat ako sana ng employer. Ayun, kinausap niya ako. Sabi niya, kung aalis ka tapos pipili ka ng employer, ang mapili mo ay yung mga nananakit, yung hindi ka pinapakain. Dito
Wala kang problema. Kaya yun, dalawang isip ako. At saka, umalis na rin naman yung Indonesia. Umalis na rin. Natapos yung kontrata niya. Tapos yun, okay na. Naging okay si madam. Tapos ginawa ko rin yung best ko na tulungan siya sa kung anong ginagawa niya. At sa mga bata, pinakita ko yung kaya kong gawin sa mga bata, yung pag-aalaga. Yun. Awa ng Diyos, hindi siya nagbabago hanggang ngayon. Okay yung pakikitungo niya sa akin, okay din yung pakikitungo ko sa kanya. Ganon din yung mga kapatid niya. Walang problema. Kasi ako, kahit matagal na dito, yan, katulad nga, 6 years na ako dito. Hindi ko pinapakita sa kanila yan, talagang puro cellphone, ganyan. At tapos kung trabaho ko, saka ako mag-cellphone. Yun ang the best nyong gawin. Kung gusto niyo talaga makasundo yung mga amo niyo. Tulungan niyo sila hanggat kaya niyo. Yun lang mga friendship. Thank you so much sa iyong panonood. Ayan, tapos na rin ang kumain. Bye bye. God bless you lahat.